Mayadayad nga adlaw sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabyanan nga naga-follow up sa sini nga aton nga programa sa kada semana. Sa sini nga semana ang aton pagatunan namon anungod naman siya sa All Future Generations, isa sa mga topiko nga na-discuss naton sa nagligad as an birds or overview sa aton leksyon sa sini nga quarter. Kag sa sini nga aga, bless kita, subong si Pastor Rene Boy Ventura, ang atong stewardship kag subong legal and trust director sa Wisp-San Conference. In the absence ang aton nga regular nga host po diri si Pastor Swalog kag si Pastor Rino tungod may mga appointment sila. Gani sa siniging aga, mga kautorang mga kabyanan, gusto ko lang paabot sa inyo ang mga labi na gid sa aton mga kauturan dira sa Antique. Iban may mga utod kita nga nagtaliwan tungod sa nga COVID-19 virus kag iban nga mga simbahan na lockdown. Kami gid upod sa West Visayan Conference family naga simpatiya kag nagapakigbuylog sa kasubo nga ginabantyag ninyo. Kag sa aton mga kabyanan sa palibot sa West Visayan Conference territory, sa gyapon stay safe, careful sa aton palibot, atang aton pagpanamyo kay Pastor Ventura. No, thank you, Pastor, for inviting me here. Kag sa liwat mga kauturan, stay tuned. Magatuon kita sa sulod sa mga 30 minutos to review our lesson. Before kita magasugod sa pagtuon sa tong leksyon, ginapangabay ko kamo sa pagduko samtang kita magapangamuyo. May gugmaon na mo niya Dios sa sining atak na sing kaadlawon, kami gidaga palapit sa imo trono sa bugay sa pangayo sing kaalam, kaluoy, nga sa diin amon o Dios mapahat-pahat sang nagakasibo ang mga leksyon agod sa pauswag sang pagtuo sa mga kauturan kag sa mga kabyanan nga nagasunod sa sining programa. Ikaw gid o Dios magapatunga sa amon kay kundi tungod sa imo hindi namon masaysay sing nakasibo ining leksyon. Patawara gid sa bugas sa mga kasipanan sa among panguna kag sa mga pulong bisan pa sa amon binuhatan ginapahay namon sa ngalan ng Hesus. Amen. Okay, Pastor Rene Boy, mayong gid nga adlaw sa inyo, sa imo kag subong man sa aton nga mga kauturan nga sa diin sa sining adlaw magatuon kita sang topiko All Future Generations. By the way, sa ligad nga semana as bird's eye view sa atong eleksyon sa sining quarter, na-mention Pastor Ventura ang parte siya sa Covenant Primer. Gin-discuss further ang parte siya sa Covenant kung ano bala ang kailabtanan sini, ano bala ang significance sini sa aton nga palabuton kag sa aton bisan pa sa relasyon sa Ginoo. Kay nagapati kita Pastor Rene Boy nga sa diin pinagis ning Covenant sa gin-mention ako sa nagligang nga semana, it boils down sa love sang Ginoo na trigger ini nga covenant because of His love sa humanity. Kaya nakita nato no ang covenant sang Ginoo ginaalis sa tinaga nga Berith sa Hebro nga sa din pagkatipan kon sa Grego man testamento, will and testament. Kag sa aton gin-discuss ng ligang semana, may ara siyang mga component ining covenant Pastor Ventura. Ginatawag covenant in time o kon ang halin sa panahon ni Adam, ni Noah, ni Abraham, ni Moses, ni David, kag sa New Covenant, tapos Covenant by Promise, promissory, nagkalinlain ang promesa niya sa panahon ni Adam, sa panahon ni Noah, ni Abraham, ni Moses, kag sa aton nga kapanahonan. Kag ang mga pangunauna nga sa din, kung bala ang covenant nga gin-establish ang Ginoo sa kaupod siya katawan, isa lang, ginsabat aton nga isa lang tungod kay gana. Ang nag-initiate ang covenant, it was God Himself, the same God nga nag-establish ang covenant sa una gid nga ginikanan kag sa atong kapanahon, the same God o galing in different circumstances, different promises kag mga steps nga ginhimo niya tungod sang nagkalanlain nga mga temperamento sang tao. Sa sining Sabado sining semana magatuon kita all future generations. Nakita naton Pastor Ventura kung paano nga nagamuad ang sala no
nga sa aton kapanahon subong daw siguro daw wala tingay-tingay kung sa ikumpara sa una nga panahon kay grabe ang tungod kay sa palibot ni Noah. Hindi sila sa lain sa ato sa Pilipinas the only Christian country this Far East kag magluwas ang aton kapanahonan subong in this later generation nga daw halos madamo niya na kay balos ang Christianity sa panahon ni Noah do ka imposible gani Pastor Rene Boy no nga sa diin mag-anaw nagwali si Noah for 120 years nga mag-anaw, lo and behold wala gani sunas ang ulan, ang mga suba suna wala nagalapaw o kung nagapaubos steady kag naghambal sa impossibilities nga sa din adto mga tao naging nagmak sa iya. Grabe hindi siguro hindi naton masikmura, hindi naton mabatas no ang mga pagyao-yao sa mga katawan so sa kay Noah. Amo na sa gindiscuss naton sang nagligad kag sa subong nga ang sala grabe nga pagmuad sa sala katulad sang virus in a split of seconds it multiplies by billion ang virus subong may na sala once nga nag-start ang sala right after nga nagpakasala si Adam kasi Eve grabe ang pagmuad sang sala kag ina nga sala daw halos bisan pa gani ang Biblia dira nagambal nga si God himself nagbatyag sa sang no he regrets. Hindi makiregrets katulad sa atong mga tao nga lain ang atong regrets. Silingon daw hindi daw grabe na gid ang pagpakasala sang tao. Amo na gani nga ang Ginoo nagpag-establish ang covenant sa kay Noah nga suno sa iya nga ang katawan nin ang mga pamilya ni Noah magasulod sa arka kag amo tong na-save sila sa flood. Kag of course may pre and post flood nga nanging kasugtanan nangin testamento sa Ginoo sa kay Noah kag tubtod subong amo ganing atong nga leksyon sini nga semana all future generations tungod kay among the siling sa mga scholars may mga bilyon ang nagkalamati sa panahon sang baha o kon before sang anaw kag sa kapanahon after sang baha after sang anaw ang pamilya lang ni Noah ang nabilin kag dira nag-start ang another generation tubtob sa aton nga panahon subong. Okay, anong mambali mo Pastor Rene Boy parte sa atong leksyon sa sini nga semana? Makita naton dira ang Ginoo no, ang Dios no. From the start of creation, na-mention dira sa atong nga lesson, particular sa Genesis, nga tanan niyang gintuga Pastor maayo gid. Tapos, because of the intrusion of sin, God's creation was destroyed. Kag amoy na nga effects ng sala. No? Nakita naton nga hindi lang ang nature, kundi pati ang kinaugali ng tao, no? Na corrupted. So, amoy na nga gin-destroy sa Ginoo ang antediluvian world. Napapa sila. But, ang isa sa mga butang dira nga na-reveal is the grace of God. No? But Noah found grace in the sight of God because, of course, si Noah, sa iya panahon, in spite gali sang contamination of sin, it was global, it was pandemic. No? But, may katawhan gigali ang Ginoo, may remnant gigali ang Ginoo nga gusto siya mag-establish ang iya nga katipan. No? So, makita na dira nga si Noah, ang kinaiya niya, he was a righteous man, no? Ano pagid ang ara kay Noah gani? He was just and blameless before God. Pero makita naton nga si Noah daw hindi man perfecto gid because he found grace in the eyes of God. Silingon sinner siya. Kaya ang bugay para na hindi na para sa matarong kundi para na sa makasasala mga kauturan. So we see here that God would like to reach Noah by establishing a covenant with him, no? Nga kung anong ginasugo sa Ginoo, tumanon niya para nga maluwas siya. So ang iya pagtuo ginupdan sang buhat, and that's why he built an ark. But after the ark, nahuman, still ang bugay sang Dios gin-extend yapon to sang Ginoo sa tanan, no? So he invited people to come, but they refused to believe God. No? So they were determined na gid iya nga mag-rebuild sa Ginoo. So amo na nga they were destroyed. And so this new generation, amo nang ginatawag nga all future generation, kay from Noah na inaya to the future. That is another generation up to our time
nga ang Ginoo liwat nag-establish sang another covenant. So by pinaagi sa ano to sa bow no o kon sa rainbow, that would remind us about a loving God, a gracious God, a forgiving God, the God of the covenant, no? Nga in spite gali sang paglapas ng tao, matarong man o malauton, pastor. That is not exclusive for God's people. That is now inclusive. Nga kita mo magpaulan ang Ginoo, matarong ka, malauton. Dala, no? So inaiya bisan ano ka amo na subong nga kung maghimo ka sa sala hindi ka dayon i-destroy sa Ginoo kay dala ka sa kay nag-promise ang Ginoo nga hindi niya i-destroy by means of a flood pero ti galing nadala ka sa because of the presence of the righteous nadala na lang sila pero ato yung covenant that is for Noah but through Noah the whole world was blessed and then through Noah natawo naman si Abraham nga in thy seed shall all nations of the earth be blessed. Katahom Pastor ni Boy, ano nga samta ako nagapumalandong blad daw grabe nga gugmas ang Ginoo sa kalibutan no. Of all the created beings sa bilog nga universo, grabe gid gin pangabudlayan gid niya ining planet Earth nga sa din sa piyak sang sa mga pamatasan sang mga tao sa antediluvian. Kita nato no. Grabe nga mockery ang experience ni Noah. Mura gani nga sa atong leksyon sini nga semana, naga-discuss ang parte sa atong tekston makita dira sa 6:8 no. Noah found grace in the sight of the Lord. Ano ang ara kay Noah mga kaabyanan? Ano ang ginhimo ni Noah? Kag kun ano bala ang bertud nga ara kay Noah nga nakita sang Ginoo ang kaluoy. Nakita ang kaluoy para sa kay Noah nga sa diin nagdulong siya sang mga palanahon sa halin sa iyang kapanahonan hasta sa aton subong. Ano bala ang dapat sundon naton nga sa Noah nga dapat nga maangkon man naton ang kaluoy sa Ginoo. Sa gidiscuss na mo nimo Pastor Rini Boy nga sa din nga hindi man sa perfect sa piyak nga may tatlo ka mga adjectives, mga positive adjectives ginatag sang gindescribe sa Ginoo, righteous, just, blameless. Pero sa siling nimo kaina nga sa din grace gyapon. Muna gani nga ang Ginoo sang wala pa magliso ang tao makaangkon siya sang grace. Pagkaliso na sang Ginoo sa iyang pagkamatarong sa gyapon he needs grace. Tiyan mo na daw masil naton ang mystery sang grace no nga daw halos madamo sang katawan subong hindi kangop kasi hindi lang pag kita mag-keep sang commandments kaya may grace naman enough na ang grace ang Ginoo why keeping the commandments tiyan mo na ganing nga ano bala ang relasyon sining grace sa aton sa pagig-covenant sang Ginoo pagrelasyon sa Ginoo sa aton para nga sa din aton subong mabinag-binag ano ka importante sang kabuhi ni Noah nga dapat naton i-emulate sa sining katapusan ng panahon. Okay, Pastor Riboy, ang i-discuss natin isa-isa siguro ining mga adjectives, positive adjectives nga gin-mention sa Ginoo para kay Noah. First, no? Ang sa imo to nga. He was a righteous man. Righteous man. So magsiling kita nga righteous, that is doing right. No? You need to be right with God and you need to be right with men. So that is righteousness by faith. No? So you can never be righteous without faith. No? So sa aton pa si Noah, although nga si Abraham ginkilala nga amay sa pagtuo, but Noah found grace kay nagtuo siya sa Ginoo. Actually ang pagtuo ni Noah hindi lang na sa iya panahon but way back ina gin-trace back pa na dito gyapon sa Eden nga promise ng Ginoo nga ginatawag pa pastor nga oral tradition from generation to generation ang Ginoo nag-reveal si Noah in spite sang paglapas ang kalibutan of wickedness. But he found grace in the eyes of God. Kaya nagatuo sa promise ang Ginoo gihapon sang Messiah. Amo to ang covenant bless ang Ginoo kay Adan nga in thy seed, the seed of the woman is going to crush the head of the serpent. Mo siligo nagintuohan niya ang promise ng Ginoo nga amo maga-save sang kalibutan. That's why amo na nga nag-offer man si Noah sang offering ng sapat. So both silingon, he was a believer of God. Amo na nga ginkabig sa nga righteous because he was doing right. Pero ang iya righteousness, hindi man to iya, it was only through the merit of God, by the grace of God, by the power of God, that he was able to obey. Now, ang ginatawag naton nga righteousness, maagom nato na, ginatawag nga imparted kag imputed, pastor. Hindi to iya righteousness, kundi that is God's righteousness. No?
nga gin credit sa iya, gin impart sa iya o kun gin impute sa iya because he believed in the Lamb of God, no, that will take away the sin of the world. So amo na mga kauturan ang doctrine of righteousness by faith. God's righteousness, no, through the forbearance of God, through faith in Christ Jesus, ano, maagom naton, no? Di ba, Pastor? Amo na nga. Pastor, grabe, nakita ko na sa akong samtang ako nagatuon. Ang faith ni Noah, no? From the very start nga ang Ginoo nagkaman, okay, Noah, amo ning himuon mo, patindog ka sang himo Arka. sang arka. Kag ang kalain pa kay dito pa sa pinakamataas ng bukid. Pero it seems may impossibility. Pero grabe nga faith ni Noah nga sa din imagine ang leksyon na to nagambal dira nga dito pag isa ang Biblia nagambal sa taas nga bukid kag ang iban pa nga mga punto diri nga he used all his resources just to build this ark ang pamangkot bala sa panahon kunti may mga panday no may nagpautot sang kahoy ang kahoy gamit lang basta-basta ang kahoy no gopher o kung cypress nga sa din mga hardwood gid ang mga ironwood nga sa din hindi sa basta-basta nga sa diin ang gamit sang Ginoo pinagi sa kay Noah nga kailan amot ang specification ba grabe wala kung sa ato no Ginoo nga amo gini nga amo gining dimension nga ang sa babog sa bukid nga agi nga maulan wala sa reklamo la sa atos mo mag-request nga ang mga rasyonale bla pero sinuwa wala grabe nga pag nangin obedience no grabe sang faith niya that leads into a perfect obedience para sa Ginoo nga iya ginalagad imagine for 120 years nga preaching niya grabe nga pag yao-yao grabe nga pag labutaw nga ginhimo sang katawan niya iban siguro imagine nag-sacrifice sa sang tanan niya ng mga resources just to establish this sining salakyan nga makasave para sa katawan. Though wala ma-mention Pastor ni Boy no, ang mga regrets nga nag patuga-tuga mo kung paobra sino. Grabe no, amo nang isa sa mga rason nga again ang pinag siyang faith niya ang nangin declare sa nangin righteous ina tungod sa ano, iya nga faith in response sa faith it was God himself nga nag-establish sining virtue kag sang love niya nga nag-fuel ang iyang love sa iyang faith kag na-realize ang plano sang Ginoo. So amo na nga because faith works, no. Kung nagatuo ka, nagatuman ka. Nagatuo ka kag wala ka gatuman. So because faith without work is dead. So amo na mga kauturan ang pagtuo mo nahimpit pinagi sa pagtuman by the grace of God. Kag sa iya naman pagka-blameless, Pastor Rene, ano gibala ang nature sang pagka-personality ni Noah nga gintawag sa ginkabig sa nga blameless. Of course, naminsan na itong kaya nga bisan blameless sa righteous sa promesala sa gyapon. Ano ang mga outright nga nakita naton sa performances kag sa kabuhi ni Noah nga nangin blameless siya? Magsiling kita nga blameless, siyempre flawless. No? Pero makita natin mga kauturan nga kung ang Ginoo magpatawad, way na niya ginadumdum ang sala, no? As if you have never sinned. So muna nga God promised nga if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So inaiya nga magsiling kita nga blameless, wala kita sa kasawayan sa Ginoo kay way na tagapasaway mo ang aton mga sala nga nagligan yun patawad na niya kag naga-obey ka na, no? So sa aton pa na-develop na niya ang habit, no, lifestyle na niya ang pagtuman ang kita mo way siga kumod ta mo na mga kauturan nga kung nagatuo ka way ka nagakumod way ka but you obey until nga ma-form sa aton ang karakter sang Ginoo kay actually na karakter that is God's character reflected in us, no. Amo na nga mangin blameless kita by the grace of God. Kataon mo. Kag sining third lang adjective sa iya, walk with God. Doon na kuha naton si lolo niya, si Enoch. Si Enoch. For 300 years. Walk with God. Siguro, samta ako nagatuon naabtan pa niya ang iyang lolo. O kung ang mga istorya na lang, sang lolo niya nga naglakat siya kaupod sa Ginoo. Kung amogin manina siya, nakita nato no kung nagapanalay sa posible na abtan niya. Posible nga abtan niya si Enoch nga lolo niya ang siya man ikaduha siya nga describe sino walk with God.
So in short, he followed the footstep of his grandfather. Siguro idol lagi si Lolo si Enoch. Muna sa nga ang kailabtanan sini sa atong subong. Nakita naton nga mayara kitang role model na subong. Bisan pa sa atong pagkamakasala. Apang sige apang ma-declare kitang righteous ang Ginoo. Amo na siling ni sa isa ka preacher. All saints have past and sinners have future. Matawag kita nga saints tungod kay siling San Pablo, naghimo kita sa bulaton sa Ginoo, sa prinsipyo sa Ginoo. Pero may mga nagligad kita nga ina siling nimo kaina nga ang Ginoo nag-erase sa sina, no? Nagkuha sina pinagi sa iyang gahom nga hindi na mabalik-balik pa. Pero sa gyapon ang bugay sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo, ginakinahanglan naton bisan pa ano kita ka perfect, ano kita ka blameless, ano kita actually hindi man kita makalakad upos sa Ginoo wala sa bugay, no? Tama. Noah walk with God because of God's grace. Because Tama. of God's grace. Ang isa dira sa mga ginsight sa atong lesson nga ang word bilang remain o kon remnant, no. Siyempre sa Biblia may damo nga klase ng remnant, no, may ginatawag nga historical remnant kag may ginatawag nga apocalyptic remnant, no. So ang historical remnant amo na just like Noah, no, sa panahon sa time sang Israel, ang mga Israelites, no. Sa time naman sa mga apostles, sila man ang remnant, no. Sa time naman diri sa Dark Ages may mga Protestants, no. Kag of course sa last days may ginatawag nga apocalyptic remnant. So makita naton diri nga in all generations ang Dios may katawahan gid nga nagabantay sang iya sugo, no. Nagatuo kag nagabantay sang iya sugo. Nga ma-preserve ang faith, no. So amo na ang pagkadto diri sa apocalyptic remnant, no. And the dragon was angry with the woman. The same woman sa Revelation sa Genesis, no, chapter 3. The same woman sa Revelation, no, that refers to the church, no. May nabilin nga remnant, pastor, but silingon katawan sa Ginoo, no, who keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus. So kontra gid sang dragon ang nagabantay sa kasubuan. So in short, kung si Noah remnant, he was a law keeper, a commandment keeper. And he was also a believer of God, and he also keeps the testimony of God. No? Exactly. This sa Thursday na itong lesson, na covenant with Noah. Nakita nato no nga this is the first instance una siya nga time nga sa din ang Ginoo nakig-covenant sa kay Noah. Probisan pa sa kay Adam may covenant ba siya, pero dire na stipulate abi Pastor Boy nga siya naging covenant sa kay Noah. Kay mention mismo sa teksto dire nga siling dire sa Genesis chapter 6 verse 18. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you and your sons, your wife, and your sons' wives with you. Sa sinibala nga statement, Pastor Boy, siguro do may rason nga wala madala ang iban tong mga katawan tong kay sinuha naman nabi ang kagupon sa kabataan naman na stipulate naging klaro abi dire, no? No, ano sa Kay siya lang na nagtuo mo. siya lang to. They were all invited actually, but they never believe in God. No? Kaya bala mo ang pagtuo nag-aabot sa pagpamati gikan sa pulong sa Ginoo. So ang Ginoo hindi maka-establish sa aton sing katipan without first listening and believing in Him. So ina nga pagtuo, o kung ina nga katipan para ina sa nagatuo. Tama, exactly. Amo na nga faith of Jesus, no? Kung magkadto sa Revelation 14 verse 12. Keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kaya hindi mo masiparar ang faith kaysa kasubuan. No? Revelation 14 verse 12 niya ari ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa kasubuan sa Dios kag may pagtuo ni Jesus. So amo ina nga God can only establish a covenant with us kung kita nagatuo. Kuhaon mong tao nga wala gatuo sa imo kundi atong nagapati amo lamang ang amo na nga nakakita sa sing kaluoy sa Ginoo tungod nakita nga si Noah matinuohon na sa Ginoo. Pero sa Patriarchs and Prophets, Pastor Boy, actually madamo man sa nagtuo pero galing kay before the flood nagkalamatay sila. No problem. Kag ang iba naman nagtuo, nagpati, pero baslay. The only family nga nag-remain consistent sila siguro tungod sang si Noah nag-led. Ang iba to actually damo sila kung sila juwat pa damo sa nagtuo, nagkalamatay.
Kag nagtuo man nga nag-backslide nga atong sa panahon nga isa man nga nagamak Si Adan lagi katuuman to sila. Tama, Dahil exactly. klamatay man to sila. Namatay sila. Okay. Sa last nga part sa atong leksyon, Signs of the Rainbow. Madamo abis sa mga confusion subong. Sila nila anong kabinat sang Ginoo sa kay Noah? Nya iban mayroon mga rainbow. Actually mga signs na siya, signs na siya. Ginahimo na siya nga mga Amo na mga logo sa mga mga sa mga rainbow. treasure hunting pa at mga naglubong sa treasure. Okay amo ning signs nga ari din ng treasure. Atong signs naman after sang flood, okay, nga hindi na siya liwat magpadala pa sang anaw sa balong kalibutan. May mga infidel siya nga ang anaw ya sa una local lang to. No, local lang to. Parang i-refute nila ang covenant ang Ginoo, ang signs ng Ginoo. Sige, actually ang rainbow of promise or covenant nga token ang rainbow nga ang Ginoo will never destroy the earth, no. Kita naton ang rainbow bisan di nga makadto nga bahin sa kalibutan man rainbow. So that goes to show that God's love is all and encompassing, no. It's a worldwide message telling the world nga sa liwat ginhatagan niya sing another chance ang kalibutan to come and enter into a covenant relationship with Him. Nga pwede naton siya batunon nga Ginoo kag kita mangin iya katawhan. On the ground nga just like Noah who entered into a relationship with Him, just like Abraham, no. Makita naton dira nga ang Ginoo dira is a God of love nga in spite of who we are, no. Masin kita pinili lang niya to si Noah kay siya lang iya matarong ina iya nga gugma ang grace ng Ginoo pati ang mga pagan pati ang mga unbeliever dala sina, no. Amo na ang rainbow of promise nga bisan maglapas ikaw extended gihapon ang covered ka gihapon sang grasya sang Ginoo. Pero bisan grasya na tanay na, pero kung di pagbaton, disgrasya kagapon. Madisgrasya kagapon. Di ba, Pastor? Okay. So, faithful gid ang Ginoo siya promise. Amo na nga, bisan ano nga baha, bisan ano nga bagyo, hindi gid niya magkubiran ang kalibutan. Hindi na kita maano. Tungkol sa atong leksyon nabi, Pastor Red Boy. Masaligan siya, no? Pag abos ang rainbow, makita, wala sang anaw, wala na sang ginatuwag kabugusan sa kalibutan mag-ano. Pero galing ka may mga undoy kag may mga kwan daw may ara pa man. Disiplina na sa Ginoo. Tama. Ang aton subong ipagkita nato sang balangaw is a blessing sa aton. Kay mayarang ulan, ang ulan nga hatag sa aton sa mga tanom sa pagpatubo sa atong tanom. Kag ini nga Ka-support siya. sa piyak siya ng balangaw, wala na kita sang kadlok. Okay. Faithful ang Ginoo sa iyang promise. Faithful siya. Okay, wala na sang pangkabugusan, universal flood. May flood mas mong tungod sang atong culprit man kita nga tao. Sa nature, we destroy nature. Pero masiling kita nga judgment nga ipapaso na tanang katawon wala na sa matabo kay ato subong niya iba na subong niya. Kaya niya flood kasi no? Siguro pastor mga corrective judgment na. Lain man ang punitive judgment mo sa corrective. Mga corrective judgment mo nang nag-ano baba kita. Okay, ang ato subong kadlukan niya hindi niya flood kundi ano? Kalayo. Kalayo na nga mo siya. Eksakto no? Nga sa din ang aton niya nga kalibutan subong makita naton damo siya mga triggers ang kalayo nga amo na siya ang magasunog sang surface ang kalibutan sa pila ka adlaw. Sa siniya pero sa gyapon ari ang promesa sa Ginoo sa aton, no? Promesa sa Ginoo sa aton. Di mo na gani Pastor Boy sa to close sa atong leksyon ang mabilin ta lang sa aton mga kauturan mga kabyanan nga sa din nakita naton mayroon na kita subong kun sa legal parlance pa mayroon kitang jurisprudence na paano kita nga ma-maintain naton ang kabuhi katulad sa kay Noah ang iyang pagka-righteous ang iyang pagka-blameless kag iyang palakat sa Ginoo kung posible sa kay Noah sa iyang panahon it is 100% posible sa aton with mayroon kitang pagtuo ngayon nga pagtuo nagabuhat faith and works faith that works of course tungod sang gugma sa Ginoo, basta nato sang gugma niya sa aton, kag ina nga gugma, maga-fuel siya, magapadanlog siya, magagatong siya sang pag-establish nato sa maayong relationship sa atong Ginoo. Pastor Boy, imong mga parting words? Sa gihapon mga kauturan, ining katipan sa Ginoo, gina-extend sa tanan. Kung basahon nato ng Daniel 9, I think verses 26 down, and he shall make a covenant with many for 1 week. No?
magaymo sing malig-on niya katipan upod sa madamo, no? Kag makita naton dira nga that covenant amo na itawag nga New Testament. No? It is now through Christ, no? Nga ang Mesias pag-uot no? He shall make a covenant and the Messiah shall be cut off. So during the time when Jesus Christ died on the cross, we are now included in the New Testament. Amen. So just like sa rainbow of promise, included to ang kalibutan nga hindi niya pag-destroy. Biro sa covenant nga sa bag-o nga covenant kay Christ na amo nang covenant of grace sa gihapon, no? Nga kung makasala kita subong, hindi dayon nga sunugon kita o konpatyon kita unlike sa una nga batuhon kadayon. So because God's grace is there, no? Makita naton mga kauturan nga we are all invited to enter into that covenant relationship nga we are expected to accept by faith, no? Kag sa sinakatipan, ma-maintain lang ina kung aton man tumano na iya kasugwan. Because he said, if you love me, keep my commandments. So, just like Noah and Enoch, they walk with God, we ought to walk even as he walked. No? Amen. Thank you very much, Pastor Rene Boy, sa pag-explicar sa atong leksyon sa sininga semana. Ako gid nagapating madamo sa atong magkabiyanan na bless ang atong pagtuon sa sininga semana. Kagkabay padayon kita sa next na atong leksyon, sa next episode para sa aton nga padayon nga pagtubo sa pagkikovenant sa Ginoo sa iyang katawan. Magapangayo kita sing pagpakmayo gikan sa Ginoo pinagi sa pangamuyo Pastor Boy. Magapangamuyo kita mga kauturan. Let us renew our commitment, our covenant relationship with Him. Let's bow our heads. O Diyos nga mahigugmaon, yari kami agod pasalamatan ikaw sa imo extension of grace by inviting us to enter into a new covenant relationship with you. You would like the Lord to renew our promise and your covenant with us. Help us, dear Lord, to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Thank you for the lessons we have learned from the life of Noah and through the Bible telling us to believe and to be faithful to you and to receive your grace day by day. Give us power to obey and to do thy will, O God. Bless us all, especially our followers, our church members this Sabbath day. We pray for your mercy to us all. In Jesus' holy name we pray. Amen. Amen.